Kinben Book 6, Chapter 117. Bibigyan pa kita ng chance sa game na ito, Kian. Kapag hindi mo ginawa ang role mo, next game na uli ikaw maglalaro. Seryoso nga ang winika ni Coach Danny kay Duterte. Dahil ito nga ang papalit sa pagbalik ni Carl Edwards sa bench dahil may 3 fouls na ito. Tumango naman si Kian at huminga ng malalim. Seryoso nga siyang pinagmasdan ni Alvin Solis at agad itong lumapit sa kanya sa pagpasok niya sa loob ng court. Kailangan namin ng playmaking at depensa mo. Yun naman ang tunay mong galing sa paglalaro. Seryoso nga ang winika ni Alvin at tumango naman si Kian Mark na seryoso nang naglakad para sa pagsambot sa bola mula sa inbounder na si Hermosa. Tumango naman si Kian. Niyaya ng palagi mong sinasabi sa akin noon pa man. Sabi nga ni Kian na marahang napakuyom. Sinambot na nga ni Duterte ang bola mula sa pasa ni Hermosa. Pagkatapos nga noon ay napatingin siya sa magiging defender niyang si Suarez. Naalala nga niya ang ginawa nito sa kanya kanina at sa pagdating niya sa kanilang side ay binigla niya ito ng pagkaliwa. Doon na nga lumitaw si Alvin Solis na nagbigay ng screen. Si Baron naman ay napapunta kay Duterte at ito na raw ang oras na kanina pa niyang hinihintay. Nagdilim naman ang paningin ni Duterte at biglang umabante. Sa pagsabay nga ni Baron dito ay siya naman pagbato niya sa bola papunta kay Alvin Solis na ngayon ay si Suarez ang nasa harapan. Pagkasambot nga ni Solis ay agad siyang tumalo ng mataas at doon na nga niya pinakawala ng bola. Si Martin naman ay napakuyom dahil lugi siya sa ganitong sitwasyon. Pinakawala na nga ni Solis ang kanyang tres, kaso hinampas ni Agoncillo ang bola. Natamaan ito ng bahagya iyon at makikita nga sa likuran ni Suarez ang kakampi nito na mabilis na nakaresponde. Sa paglapag nga ni Agoncillo ay agad siyang napasigaw ng rebound. Nagmintis nga ang tira ni Alvin Solis. Sina Baron at Larry nga ay agad na tumakbo papunta sa basket. Si Hermosa nga at Manigbas ay ang gaganda na ng pwesto. Si Shaquille nga ay makikitang sinasandalan na kaagad ni Hermosa. Kapag natalo ka sa pwestuhan, gumamit ka ng lakas. Malakas kang bata ka, hindi mo lang nagagamit ng mabuti. Alam ko iyan kasi kapag may practice tayo ay ako ang katapat mo. Naalala nga ni Shaquille ang sinabi sa kanya ng Kuya Marlon niya. Marahan namang napangiti si Hermosa at nang tatalo na siya ay napaseryoso na lang siya dahil may bigat na ibinigay sa kanya si Hernandez. Si Manigbas naman ay nakatalo na kaso. Napaseryoso ang mga players ng Davao nang si Hernandez ay nagawang makatalon din mula sa likuran ni Hermosa na sandaling natigilan. Hawak na nga ni Manigbas ang bola kaso pinalo ito ni Hernandez at sa pagangat muli ng bola at pagtaas nito ay doon naman tumalon si Hermosa na napapaseryoso sa mga nangyayari. Kasunod nga noon ay ang pagkuha ng mga kamay niya sa bolang pababa na. Ngunit ang dakmain niya ito sa ere ay sinalok ito ng isang kamay na sumuot sa pagitan ng kanyang mga braso at agad na hinila ito papunta sa likuran niya. Si Shaquille Hernandez nga ang nakakuha ng rebound nang muli itong tumalon at sa paglapag nito ay agad niyang ipinasa sa kanyang Kuya Martin ang bola. Ang ngiti sa labi ng mga players ng Kalapan ay bigla na lang naglaho nang sumulpot si Duterte sa harapan ni Suarez. At sa pagtama ng bola sa kamay nito ay bigla niya itong pinalo papunta sa likuran. Isang no-look pass iyon at doon na nga sumulpot si Albert Solis na mabilis na tumalon. Nice pass. Sabi nga ng isa pang Solis na agad na pinakawala ng isang tres. Kumawala ang bola at ang mga taga Davao ay muntika na namang ma-hype sana. Kaso natigilan si Albert Solis nang lumitaw si Dizon sa kanyang harapan at hinampas ng malakas ang bola. Isang block iyon at ang mga manonood na hindi taga Davao ay napacheer ng biglaan. Ang lupit daw ni Dizon. Sa pagbulusok ng bola palabas ng court ay muling napaseryoso ang mga manonood nang isa pang player ng Kalapan ang tumalon upang isalba pa ito. Si Baron Semeron iyon na sumigaw pa at tila dumapa sa hangin sa labas ng court nang mahawakan niya ang bola. Bago nga siya bumagsak sa sahig ay agaran niyang ibinato ito pabalik sa loob ng court. Napangiti na nga lang ang lumitaw na si Suarez at siya nga ang sumambot ng bolang iyon. Si Baron naman ay bumulagta na sinundan ng biglaang pagtalo nito at pagtayo na tila walang nangyari. Ang mga manonood nga na malapit doon ay napaseryoso at napalunok. Tao ba ito? Bulalas na lang ng isa at makikita nga rin ang mabilis na pagbalik ni Semeron sa loob ng court.
Si Martin naman inaabutan pa rin ni Duterte at dito na nga nagkatinginan ng masama ang dalawa. Si Kian Mark ay bumigla ng dikit kaso si Martin ay pinatalbog ng mababa ang bola. Mabilis siyang umatras at sa pagdating naman ni Agoncillo ay doon na nga ipinasa ni Suarez ang bola. Isang no-look pass iyon at si Kian Mark ay biglang napadamba na agad din niyang ikinaseryoso dahil ang bola ay nanatili pa rin pala sa kanang kamay ni Suarez. Isang fake pass lang iyon at makikita na nga ang point guard ng Calapan City na pinakawala ng isang simpleng layup nang walang kabantay-bantay. 8 na nga lang ang lamang ng Davao City. 46-38 na nga ang score at makikita nga ang kalmadong paglampas ni Suarez sa napakuyom na si Duterte. Side players lang ako Pasaring pa nga ni Martin at si Kian Mark ay napahinga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Depensa na, sigaw pa nga ni Martin at malakas na oo naman ang tugon ng kanyang mga kakampi. Kahit mamaya na kayo maglaro Ricky, kayang-kaya na namin ito. Ipapakita natin kung gaano kalakas ang lineup natin. Sabi pa nga ni Agoncillo at dito na nga makikita ang pagdating ng mga manlalaro ng Davao City. Si Martin Suarez ay agad na hinarangan si Duterte. Si Baron ay dinikitan si Alvin Solis na pasimple pa siyang itinulak. Si Larry naman ay hinaharangan ng isa pang Solis habang si Shaquille at Tristan naman ay nakaantabay lang sa kanilang mga katapatan. Defense! 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 Chant nga ito ng mga manonood na hindi taga Davao. Sinagot naman ito ng Davao ng malakas sa supporting cheer para sa team nila. Akin na Kian! Sigaw nga agad ni Alvin Solis na makikita ang pinopostehan si Baron Cimeron. Tingnan natin ang lakas mo. Sabi nga ni Alvin, sa pagkakataong ito ay hindi raw niya hahayaang makahabol ang Kalapan ng wala si Edwards at nang hindi ang mga starters ng kalaban ang nasa loob. Pataas namang ipinasa ni Kian kay Solis ang bola. Bumigla nga ng atras si Solis at si Baron ay napaseryoso dahil malakas iyon. Napatras siya at nang mangyari iyon, ang isang mabilis sa turnaround jumper ang ginawa ni Alvin Solis. Tila nga lumutang pa ito sa ere at pinakawalan ang bola. Si Baron naman ay sinubukan pang maabutan iyon. Tumalon pa rin siya kahit huli na, kaso hinalit ng bola ang basket at makikita nga ang pagliliyab ng determinasyon sa mga mata ni Solis. Mabilis nga rin niyang dinikitan si Cimeron. Nakita naman ng mga kakampi ni Alvin ang ginawa nito kung kaya isang full court defense nga ang ibinigay nila sa team ng Kalapan. Sa pagsambot nga ni Suarez sa bola ay agad siyang napalayo dahil sa biglaang pag-steal ni Duterte. Nagawa naman niyang iiwas ang bola kaso dito na napaseryoso si Coach Isaiah dahil naroon na rin si Albert Solis. Isang double team defense ang ibinigay nila kay Suarez. Sila rin naman ay napatakbo at ganoon din si Tristan. Si Martin nga ay mabilis nang hinawakan ng bola at biglang tumalon para ibato ito. Kaso lumitaw si Alvin Solis at ang bolang nasa air ay hinaklit ng kanyang mahabang braso at palad. Sa paglapag nga niya ay agad siyang tumingin sa basket at si Baron ay napatalon para siya ay butaan. Mali, fake lang pala. Sabi nga ni Baron at si Coach Isaiah nga ay medyo hindi natutuwa sa pinapamalas ni Alvin Solis na pagiging agresibo. Nakalimutan niya, ito nga pala ang ace player ng kalaban at makikita nga si Solis na nilampasan ng nasa airing si Cimeron. Hindi lang ako sa shooting magaling. Sabi pa nga sa sarili ni Alvin Solis na bumigla ng talon papunta sa basket. Bilang ace player, ibabalik ko ang kumpiyansa ng mga kakampi ko. Sigaw pa nga niya sa sarili at dito na nga rin makikita sina Agoncillo at Hernandez na sinabayan din siya sa ere. Si Albert Solis naman ay marahang napaseryoso nang makita ang pagngiti ng kanyang kapatid sa ginawa nito. Alam mo ang pinagkaiba natin? Hindi ka nag-e-enjoy sa basketball. Maging masaya ka sa oras na ibinibigay ni coach. Maging masaya ka sa bawat pagkakamali at tamang nagagawa mo. Wala akong pakialam kung maraming nayayabangan sa akin. Wala rin akong pakialam kung hindi sila matuwa sa estilo ko. Dahil sa pagtatapos ng isang buong game, wala akong pagsisisihan. Ibibigay ko ang 101% ng paglalaro ko. Kaya bakit ako hindi magiging masaya? Gusto ko ang sports na ito. Alam mo iyan. Ang mga manonood din na panunok nang iiwas si Solis ang bola mula sa dalawang big men ng Kalapan. Si Ricky nga ay napaseryoso rin nang makita ito at pagkatapos ay muling iniangat ni Solis ang kanyang mga kamay na may hawak sa bola. Sa paglampas niya sa basket ay doon na nga niya pinakawalan ang isang reverse layup na nagpatayo sa lahat ng mga supporters nila. Kamuntikan pa ngang mawala ng balanse si Solis sa ginawa niyang iyon.
Nakikita nga rin ang paghinga niya ng malalim nang marinig niya ang paghalit ng bola sa basket. Ang mga bench players nga ng Davao ay napatayo at si Carl Edwards ay napangangan na sinunda ng pagngiti. Si Coach Danny naman ay marahang napakuyom at kasunod noon ay ang pagkawala ng malakas na cheer para sa ace player ng Davao City Durians. Huwag kayong kabahan, kasama pa ninyo ako. Umayos nga kayo. Mulalas pa nga ni Alvin Solis at makikita nga ang mga kasamahan niya na agad na napangiti. Si Albert nga ay napakuyom at si Kian Mark naman ay marahang napaatras at biglang naalala ang sinabi sa kanya ni Alvin noong bago magsimula ang season ng Maharlika League. Gawin nating malakas ang team natin. Gusto kong sa taong ito ay makapasok tayo sa playoffs. Solis, 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 Solis! Bulalas ng mga supporters ng Davao at si Albert ay agad na lumapit sa kanyang kuya. Ang lupit ng reverse layup na iyon. Tsaka mo na iyan sabihin kapag panalo tayo. Depensa na. Bulalas nga ni Alvin Solis at sa pagkakataong ito ay si Tristan nga ang sumambot ng bola mula sa inbounder. Kasunod nga rin noon ay ang pagtakbo ng mabilis ng kanyang mga kasamahan. Si Solis nga ay pasimpleng initian si Semeron na bigla naman siyang sinandalan. Masaya akong makalaban kayo. Mahinang wika nga ni Solis at si Baron nga ay napaseryoso nang marinig iyon. Mayabang na malakas. Mukhang ito si Alvin Solis. Sabi naman ni Baron sa sarili at napatingin nga siya kay Agoncillo. Si Tristan naman ay nakita ang kaseryosohan kay Baron. Hindi niya sana ipapasa rito ang bola pero ginawa niya. Pagkatapos nga noon ay agad siyang tumakbo sa may basket. Sige, sugod si Meron. Sabi nga ni Solis at si Baron ay bumigla ng pag-atras at pagkana ng katawan. Si Solis ay mabilis na sumabay at sa pagkakataong iyon ay bumigla si Baron ng pagharap at pag-abante. Ginamit nga niya ang kanyang kaliwang balikat para magkaroon ng harang sa kanyang katapat. Kasunod nga rin noon ay ang pagdiretso niya sa basket. Pumipilit. Iyan ang hindi mo dapat ginagawa. Sabi nga sa sarili ni Solis at sa pagtalon palayo ni Baron ay isang 100 jump shot sa may baseline ang pinakawalan nito. Nagmintis iyon at sa paglapag nga nilang dalawa ay napangiti naman agad si Solis. Masyado mong pinilit, sabi nga ni Alvin. Alam ko, sabi nga ni Baron at mula sa basket ay makikita nga ang pagkuha ni Shaquille Hernandez sa rebound. Si Hermosa nga ay napakuyom na lang dahil sa nangyari at nang tumalon si Shaquille ay dito na nga niya ito sinabayan. Kaso mukhang ang highlight ay napunta muli sa Calapan City. Kagaya ni Shaquille O'Neal. Sabi nga ni Shaquille sa sarili at sa pagdunk niya sa bola ay siya ring pagbagsak ni Hermosa sa ilalim ng basket. Nayanig nga ang board dahil doon at sa paglapag ni Hernandez ay napakuyom pa siya at seryosong pinagmasdan na nakaupo sa sahig na katapatan niya. Si Coach Danny nga ay napakuyom dahil sa mga nangyayari. Bakit daw nararamdaman niya ang mga natatagong lakas ng mga reserve players ng Calapan City sa bawat play na ginagawa ng mga ito? Ang lakas ng dunk na iyon, Kyrie. Power dunk iyon. Sabi nga ni Dilima, ang sentro ng CDO Rangers na napakuyom pa nang makita ang ginawa na stare ni Hernandez kay Hermosa. Napakuyom naman si Solis at agad na hiningi ang bola mula kay Manigbas. Sa pagsambot nga ni Solis sa bola ay kumaripas agad siya ng takbo. Si Coach Danny naman ay sinigawan ng kanyang mga players na bumaba agad. Sa pagdating nga ni Alvin Solis sa side nila ay siya namang pagharang sa kanya ni Semeron. Bumigla nga siya ng hinto at pagkatapos ay tumalikod siya ng mabilis. Ang mga paanga ni Alvin Solis ay makikita ang ganda ng galawan at pansin iyon ni Ricky. Naalala tuloy niya ang training camp niya sa Bulacan. Sa pagkaliwa nga ni Solis ay bigla na lang siyang bumalik at tumalon. Isang step back jump shot mula sa 3-point area ang kanyang pinakawalan na ikinaseryoso ni Baron. Hindi niya iyon nahuli at napaseryoso pa nga siya lalo nang makita ang ngiti ng katapatan niya nang lumapag ito. Hinalit na naman nga ng bola ang basket at kumawala lalo ang malakas na chant ng Davao para sa ace player nila na nagliliyab na raw ang shooting hand. Depensa agad. Sigaw naman ni Coach Danny dahil si Agoncillo ay biglang ibinato ang bola sa kumaripas ng takbo na si Martin Suarez. Si Larry Dizon naman ay mabilis na tumakbo at hinabol agad ito ni Albert. Hindi kayo makakapuntos. Sigaw nga ng dalawa at makikita nga ang isang 2 against 2 sa side ng Calapan. Si Martin ay nasambot ang bola at sa pagharang ni Duterte ay dito na nga niya pinatalbog ng mabilis ang hawak niya. Magaling sa dribbling. Sabi nga ni Duterte sa isip at sa paghuli niya sa bola
ay doon na nga napangiti si Martin Suarez dahil ang bola ay tumalbog sa pagitan ng bukas niyang binti. Kasunod nga noon ay ang paglampas ni Suarez kaso napaseryoso siya nang lumitaw si Alvin Solis. Nakikita nga sa mukha nito ang pinagsamang angas, yabang at saya. Ang lakas ng intimidasyong dala nito at sinira nito ang momentum ni Suarez. Sa pagdiretso nga ni Martin sa basket ay binutaan nga siya ng ace player ng Davao. Sa pagbagsak ng bola ay dito naman lumitaw si Dizon na agad ding tumalon. Isang soft shot ang kanyang ginawa habang nasa ere. Kasunod nga noon ay ang paghampas naman ng isa pang Solis mula sa kanyang likuran. Napangiti naman kaagad si Alvin at agad siyang lumampas sa dalawang kalaban. Sa pagkuha niya sa bola ay agad niyang ibinato ito kay Duterte. Nagwawala nga ang mga fans ng Davao at sa pagsambot ni Kian Mark ay bigla niyang ibinato ito papunta sa side nila. Sinambot nga ito ni Hermosa. Wala itong bantay ng mga oras na iyon. Tumalon nga siya at doon na nga niya idinakdak ang bola. Pantanggal umay daw sa nangyaring pagdakdak sa kanya ni Hernandez. Dumagundo nga ang cheer ng Davao crowd dahil doon. At kasunod nga noon ay ang pagsilbato na rin ng referee dahil kailangan na raw ng Kalapan na tumawag ng timeout dahil kahit naging maganda ang pinakita ng kanilang mga players, nagawa naman daw ito ng paraan ng ace player na si Alvin Solis. Nakitang kita na nag-e-enjoy sa paglalaro ng basketball. Kitang kita na ang manlalarong ito ay mas delikado pa kay Edwards. 15 puntos na muli ang lamang ng Davao City, 55-40.